Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest from Message Channel. A faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of April 15 hanggang April 21 for the sign of Taurus. So Taurus, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa inyo ng ating angel spirit for this sign of Taurus. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information po ano kayong sabihin sa iyo ng ating mga baraha. Tuklasin at alamin na natin yan. Angel Spirit, please give me information po. There is an Eight of Cups. I'm moving forward. I'm moving on. No? I'm moving on for what? Charis. Kumaga unti-unti ka na makaka-move on, makakalaya, makakawala. No? Unti-unti mo na makakaharapin. No? Ano man yung mga bagay ka dapat mong makamtan. No, at makamit. And there's something, the Five of Cups, in reverse something, acceptance. Na may mga bagay na unti-unti mo na matatanggap, na kaya makaka-move on ka na kasi tinanggap mo na, no? Na hanggang doon na lang pala talaga. And because there's something, the Ace of Breakthrough, Ace of Swords represent a breakthrough. Magtatagumpay ka na. No, maaring may mga bagay na papagtagumpayan mo pa. No, you are on the spotlight. Nilinisin mo lahat ng mga bagay-bagay. And of course, magdadala sa ito ng mental clarity. Mas maliwanag na kaisipan at mas matalino pamamaraan. And there's a Seven of Wands that you are being protected. No, protection at pangalaga mo yung sarili mo dito. At protektado ka naman daw, sabi ng ating mga gabay. Let's see what is additional messages. And there's the King of Wands, something ambitions, no? Unti-unti mo na masisilayan lahat ng mga bagay posibilidad. No, look at the bigger picture. Makikita mo na yung magiging resulta. Makikita mo na mga kalalabasan nito. What is additional messages? Represent with the Six of Wands for victory is yours at magtatagumpay ka talaga. No? May mga bagay maaabot kamay mo na. Talaga may parating na biyaya, may parating talaga na pagbabago. No? Let's see what is additional messages with the Eight of Cups. Represent with the High Priestess. No, mystery. Moving on from what for mysterious. No? Unti-unti mo na makikita lahat ng bagay. No? Ang mga misteryosong sikreto, lahat ng bagay matutuklasan mo na at unti-unti ka na makakawala. No? Sa mga katanungan. What is the Five of Cups in reverse? Something the Hangman. No, matatanggap mo na at makakalaya at makakawala ka na from this hangman, or for this something stuck, no, from this abandonment, from this imprisonment, makakawala at makakalaya ka na from that. No? What is the Ace of Swords? The Ace of Swords represent with the Fool card. No, there's something guys with a leap of faith, no? Kumbaga sinasabi dito, magtiwala at maniwala ka sa ating pong may kapal. May mga bagay na may pagkakaloob na sa iyo. No, may mga bagay na makukuha mo na. There's something new beginning. And fresh start is coming. What is the Seven of Wands? Represent what? Represent with the Knight of Pentacles being security. Na magiging secure ka na ngayon about sa finances. No? Papangalagaan mo, protection naman ng mga bagay na pinaghirapan mo. What is additional messages? Represent with the Four of Pentacles for saving money, protection at pangalagaan mo yung sarili mo, even your grounds. And there's a Seven of Pentacles with a harvest moment, mag-harvest ka talaga. No? Ang ganda, ito yung ipapanalo mo na. Na magkakaroon ka ng bagong simula, panibagong pag-asa, no? Panibagong eksena. Ito yung matagal mo nang hinintay eh. Oh my God, abot kamay mo na. What is the Eight of Cups? Because the High Priestess. Represent with the Two of Pentacles, no?
magiging balanse na yung buhay mo, no, ang sitwasyon mo, no, magiging kalmado ka na rin, no, matitimbang mo na ng maayos at wasto, malalaman mo na ang kahalagahan ng mga bagay na nakatago, mga bagay na unti-unti mo nang malalaman, no, yung revelasyon, no, lahat ng mga bagay na hindi mo akalaing malalaman mo. Hanggang sa makakamag-move on ka na, ganito pala yun, ganito pala yan. And there's an emperor, no? Being mature enough and being grounded. Ayusin mo na yung mindset mo, yung perspective mo, yung pananaw mo, ayusin mo na yan. Na maging mature ka na at magkaroon ka na ng discipline at respect. What is the Ace of Circles, the full card? Represent with the Six of Pentacles. There's something giving, receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin about sa finances. No, magiging masagana na ang pamumuhay mo dito. Kumbaga magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong pag-asa. What is the Seven of Wands Circles, the Knight of Pentacles? Represent with the Ten of Wands, no? No more burden, no more obligation, no more responsibility. No, makakalaya at makakawala ka na dyan. Protektado ka na. No, at binigyan mo na ng seguridad yung sarili mo na hindi na maapekto ng mga bagay o tao sa sitwasyon mo. What is the King of Wands Circles, the Four of Pentacles? Represent with the Page of Pentacles. Invest wisely. No? Matuto kang protection at pangalagay yung sarili mo. Titignan mo lagi magiging kalalabasan. No? Pangarap mo, ano man yung gusto mong gawin in the near future. No? Look at the bigger picture of yourself. 5 years, 10 years from now, asan ka na sa situation. No? May nagbago ba? May naiba ba? Ganto ganyan dapat ang plano mo. No, dapat, kumbaga may mga changes na every year, ganun dapat. What is the Six of Wands Circles, the Seven of Pentacles? Reference with the Magician for God. Power, no? Kumbaga, lahat ng bagay nito mamamanifest mo, no, with the God will, with the God power, no, talaga ibibigay niyo yung mga bagay na karapat-dapat para sa'yo. No? Ano man yung mga bagay na hinihintay mo, maaaring makuha mo na, makamit mo na. What is the additional messages now for dating sa outcome? Pagdating sa outcome, there's a wheel of fortune with a good luck and there's a destiny is yours. No, magiging maganda na kapalaran mo dito, magiging maganda na takbo ng sitwasyon mo. No, yung mga misteryo sa likod yan, unti-unti mo nang mailalantad yan, no, mabibigyan mo ka na yan. No, makikilala at makikilatis mo na yan. Now, what is additional messages with an angel spirit? There's a King of Pentacles, no, being security and practicality. Na pagdating sa finances, how to manage your money, how to control your situations, no? And there's a King of Cups. There's a devoted, supportive person. May taong sumusuport at gagabay talaga sa'yo dito. Alam nyo guys, ang ganda, lumabas yung Wheel of Fortune. Ibig sabihin nito, iikutin yung kapalaran mo. No, babaguhin na to. No, nandito na yung matagal mo nang hinintay na hindi mo akalaing makakamtan at matatamo mo. There's a Queen of Swords. No, clear the boundaries. Linisin mo lang yung magsisilbing balakid. Linisin mo at alisin mo lang yung magbibigay toxicity sa buhay mo. No, yung magbibigay negatibo sa buhay mo, alisin mo lang. And there's the lovers, no? Connected with your love life. No, meron dito guys na makikilala mo na in the near future yung taong para sa'yo. No, just wait for a perfect timing from that. No, what is additional messages? There's a Hermit card. No, oh my God, this is something deep soul connections. No, this is something power of God, no, with the Magician. Talaga sinasabi dito guys na ano man yung mga bagay hangarin mo, pangarap mo, makakamtan mo to, magpursige at maghintay ka lang, no, pagtiyagaan mo yung mga bagay na ginagawa mo, lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, makakamtan mo yan. At maaaring ipapanalo mo to. This is something, a great blessing coming in for you. Magandang biyaya, magandang sitwasyon, magandang estado, magandang pamumuhay, magandang kalusugan ay maaaring ipagkaloob na sa'yo. No? So let's see. What is additional messages tayo pagdating naman tayo sa finances and career? So let's see and watch this. Okay, let's see. Additional messages tayo for finances and career. So there's something, the Star card, and healing, recovery. No, pagdating sa finances, makaka-recover na kayo for financial crisis, from financial difficulties. No, maaring kumbaga maging masagana at maging maganda na makaka-recover ka na may pag-asa na. No, there's a Four of Cups. No, basta matuto ka, no, na evaluate yung bawat kagastusan, no, hindi ka na basta-basta bira-bira, daura-urada. No, kailangan mo pag-iisipang mabuti. At the same time, guys, ha,
Kumbaga, unti-unti mo na matatanggap na lahat ng mga bagay or offers sa'yo na po ang may kapal. And there's an Eight of Pentacles. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. And because there's something, the Queen of Pentacles, there's something, a good sense pagdating sa entrepreneur. Na marunong ka mag-manage, mag-control. That's good. No, kumbaga mature ka na pagdating sa paghawak ng pera. There's a Two of Wands. Na by choices, na pili mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. No, pili mo yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng growth and expansion. And this is something, the Five of Pentacles. Some of you guys, no, makakaranas ngayon ng, kumbaga, maraming kagastusan. No, kaya kailangan maging aware ka. I know ko some of you makaka-recover ka na rin for financial loss. No? So, let's see what is additional messages pagdating sa love life. So, there's a Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success, long-term relationship, no, financial security, no, family security, and this is something guys with the Justice card. Bago kami yung justisya. No, may mga bagay na nangyari sa'yo from the past na maaaring tinutulang kang makilala yung taong para sa'yo. But definitely guys, makikilala mo na siya. Some of you guys may legal matter dito usapin, no, about sa divorce, of course, separation, annulment. No, maaaring manalo ka dyan. And there's a Ten of Cups with happiness, magiging masaya at magiging maligaya ka na. And there's a Five of Swords in reverse, something of fair fight, magiging patas na ang sitwasyon sa'yo. Na magiging maganda na takbo ng sitwasyon pagdating sa buhay pag-ibig mo. And because this is something, the Temperance, na magiging solid foundation na to. Ibig sabihin, magiging malakas na ang pundasyon, no? Pagdating sa relasyon, hindi ka na basta-basta mabubuwag, no? Masisira. And there's a Two of Swords, there's a decision that you need to make. Kailangan mo lang mag-decision dito. Nahihirapan ka pa mag-decide siguro dahil sa mga naranasan mong, kumbaga, tungkol sa pag-ibig mo, na tungkol sa love life, no, nagkaroon ka lagi ng problema o trauma. So, let's see about sa kalusugan mo. There is something a hyphen for lesson learned. Matuto ka na, no? From the, there's something a lesson na kailangan mong pakakatandaan pagdating sa kalusugan mo. May magandang balita din daw dito na paparating. No, at the same time, there's an Ace of Pentacles. There's something a big shot and big money coming in for you. No, ibig sabihin dito magiging maganda kalusugan mo kasi punong-puno ka na ng kaligayahan dahil maraming parating na biyaya. No? No, there's a Six of Cups. No, there's something no more remnants. No, parang matatapos na yung mga sakit mo sa nakaraan. No? Kumbaga may naungkat dito na nagkaroon ka na ditong gantong sakit, ganyan, mawawala na yon. No, hindi na babalik yung dati mong sakit. And there's something Five of Wands in reverse. Wala na magsisilbing komplikasyon pagdating sa kalusugan mo. And because there's something that chart card, no? May action and movement na. Na there's something changes, development, no? Nagbago na. No? Para nagkaroon ng disappear na yung sakit mo. Biglang naglaho sa isang iglap. No, there's something a miracle. Na may himala talaga ako na nakita dito with the star card. So let's see what is additional messages tayo with the magical fairy messages. And there's something advices. So let's see and watch this. Magical fairy messages represent what? Magical fairy messages represent with the connect with the nature. So, kailangan mo mag-connect, no? With the nature, unwind. No? May mga bagay na kailangan mo na i-let go. Na para ma-refresh ang utak mo, yung isip mo. No? There's something flower power, no? May mga bagay na kailangan mo na i-let go, bitawan, pakawalan. So, let's see what is the yin and yang oracle card represent what? And this is something guys with a control. No, magiging kontrolado mo lang yung sitwasyon dito. Magiging maayos na yung sitwasyon. Kontrolin mo lang yung bunganga mo medyo matabas at medyo pasmado. And because this is something guys with the third eye. Some of you know, makikita mo lahat ng bagay-bagay to. Magliliwanag na sa iyo yung mga bagay na nasa harapan mo. And there's a seeds, no? Kung lahat ng mga tinanim mo, magbubunga na yan. So let's see what is synchronicities represent what? Four synchronicities represent winter. No, ngayong winter season, no? Maaaring masagot na lahat ng katanungan mo.
And this is something, the star, my God, may star talaga, something and miracle. May himala talaga, may healing talaga, recovery. No, there's a bravery, kailangan mo lang maging matapang palaban sa hamon ng buhay. There's an intuition, no? Kumbaga pagdating sa relasyon, unti-unti mo na malala sa pagtunay na sarap at tunay na kaligayahan. And there's a block. Meron talaga na block sa'yo dito, guys. No? Or meron kang kailangan i-block na dito. No? Para mailak mo na tong negativities. Matanggal mo na to. Maalis mo na to. No? Na hindi ulit makaperwisyo sa'yo. What is the Romance Angels? And there's a divine intervention na may paalala sa iyong ating divine na you need to pay attention. And there's something insecurities, no? Kumbaga may mga bagay or insecurities dito na nagbibigay sa atin ng kahinaan ng loob, no? Kailangan mong labanan yan, no? I-embrace mo lahat ng bagay na nangyayari sa iyo. Alisin mo yung pangamba, takot, no? So let's see what is a money matter, represent what? Kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na harapin lahat ng bagay. No, may mga part na tinitignan mo na ganito na sila, pero ikaw nandito ka pa rin, no? Iwasan mo yung ganon, kasi lalo kang mababaon dyan sa negatibo. Kailangan mo palayain yan. And there's a resources. So, ibig sabihin dito, lalago ang resource of income mo, at gamitin mo ng tama at wasto yung mga bagay na alam mo magbibigay sa'yo ng something, changes and development, and this is something authority, no? Kumbaga, be self-confident. Kumbaga, bigyan mo ng kumpiyansa sa sarili mo na alam mo yung ginagawa mo. No, marunong magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. No, so let's see what is the angel's number represent what. Angel's number represent a 24, good times, no? You are worthy of affections, leisure and treasures. Pleasure if you tell your family and friends how you feel. You find that you are on the same page and can work together effectively. Many people are rooting for you. If you spread love, it will find its way back to you multiplied. So see, kumbaga ibabalik to sa'yo ng mas maayos at mas masagana at mas marami pa. No, kaya kailangan magtiwala ka at maniwala ka sa sarili mo. What is the spotlight of the card deck? Let's see. And there's a reality. Talagang ipinapakita sa iyo ang realidad ng buhay, no? I am loyal to myself and others, removing the mask I've worn and letting go of illusions. With confidence in myself, I show my true strength. I no longer need to hide. I replace shame with the empowering force of love and truth. So, hinaharap mo na yung katotohanan ngayon. Inaalis mo na yung kumbaga takot at pangamba mo. Inaalis mo na rin yung mga bagay na alam mo hindi totoong ikaw yon. No, kumbaga pinapalaya mo na yung sarili mo from negativities, from worries, from fear. So let's see what is shadow work surface and what. The shadow works represent escapism, no? Relaxation and facing reality. There is something reality talaga na ibinibigay sa'yo talaga ang realidad ng buhay. No, kailangan mong humarap. Detach from daily struggles and relax. Please, but don't use it a form of avoidance, no? Kailangan mong harapin niya, mag-relax ka, kumalma ka, no? Sinasabi sa'yo dito, ganun talaga ang buhay, marami mga problema, marami mga sakripisyo, pero kailangan mo lakasan ng loob mo para harapin ito, no? Sa buhay natin, hindi ka pwedeng duwag, no? Dahil matatalo ka. What is clarifying for love situation? Represent hidden thorns. Ito yung sinasabi na, kumbaga pinapakita mo sa kanila na maganda ka, na maayos ka, but definitely, no, kumbaga sa loob mo, durug ka na napakamarami ng trauma na nangyari sa'yo, na hindi mo na alam kung sino yung pagkakatiwala mo, kaya ang dami ng proteksyon na ginawa mo sa sarili mo. What is the additional messages? What lies beneath with the hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Fake apology. Mag-ingat ka ha sa mga taong lalapit sa'yo, na maghihingi ng tawad pero hindi totoo at hindi sincere sa gusto nilang sabihin sa'yo. And that's an envy, insecure. No, ito pala yung taong mainggit at galit sa'yo. Mag-ingat ka ha,
Kasi, nakapag-set ka na ng boundary sa sarili mo. Huwag mo nang hayaan makapasok to para basagin, no? Yung mga bagay na meron ka. Eto, magpapanggap to, ha? Lalapit to sa'yo, hihingi ng pasensya, gato, ganyan. Pero hindi mo alam, babasagin pala yung sinet mong protection sa sarili mo. Mag-ingat ka po. For clarifying for life situation, and this is something, guys, planning phase. Take step back and plan the necessary step to move forward. You may turn your goals into reality. May reality talaga, guys, no? Ibig sabihin dito, kailangan mo nang humarap, no, sa hamon ng buhay o talaga sa ginagawa mo, no? Sa laro ng buhay na tinatahak mo. Kasi kailangan mong ipanalo to, no? Dahil kumbaga humaharap ka na talaga sa realidad ng buhay. Na maraming tuso-tukso talagang lalapit sa'yo, may mga taong sisirain ka at hihilahin ka pababa. Ganun ang mundo. No, marami talagang susubok, no? Tutuksuhin ka, sisirain ka. And there's a going forward, magpatuloy ka. No? Don't dwell on the past but focus on creating a brighter future. No? Huwag ka nang tumingin sa nakaraan, tingnan mo yung magandang nakalaan, no, na buhay na tatahakin mo. May maganda pang kahulugan at kahihinatnan yan. Huwag ka nang bumalik sa nakaraan. Kung itong tao na to, yung nagsilbing anay sa eksena mo, putulin mo na yung connection sa kanya. And there's a yes or no. Pick a card. Represent what? No, let's see, guys. Mag-isip na kayo ng questions. And of course, ang unang babagsak na baraha, ayun yung number 1 na questions ay nasagot. Ang number 2, nababagsak ayun yung number 2, no? At yung pangatlo is number 3, okay? So, let's see. Start tayo with the number 1. Nasagot sa tanong mo. And there's a yes. Spiraling uprising type coming out of the shell. So, kailangan mo na kumawala sa kinakatakutan mo, sa comfort zone mo, no? Isa sa bagay na to na kailangan mong harapin yung magandang eksena sa buhay mo. Kailangan mo nang kumawala dyan sa takot at kailangan mo nang lumabas dyan, no, sa sitwasyon mo. Humarap ka. And there's something, no, not able to proceed, close the negotiation. No, wag mo nang gawin pa. No? Lalapit to sa'yo, wag mo nang kausapin o wag ka nang makipagkasundo sa kanila. Dahil itong bagay na to yung sisira sa sitwasyon mo. And this is something, guys, with a no again. No? Not ready to the get started plans aren't fully formed. No? Sinasabi sa'yo dito na wag mong pilitin. No? Wag mong pilitin isang bagay na alam mong hindi pa nagsisimulang kumaga bumunga or humilom. Hindi pa siya hinog. No? Hindi ka pa ready. No? Wag mong subukan muna. No? Hayaan mo siyang mag-work naturally. No? And this is something, guys, with a yes. No? There's a yes or no. No? Walk before you run. Fresh outlook, baby step. No? Kumbaga, gabayan mo lang. No? Parang bata yan na hindi naman niya makakapaglakad ng mabilis agad-agad. No? Gagabay pa yan. So, kailangan mo maging mahinahon, aaralin mo mabuti, unawain mo mabuti, magkakaroon ka ng bago simula after that. So, guys, this is a weekly gabay for the month of April 15 hanggang April 21 for the sign of Taurus. So, Taurus, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos up there. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng adsaway, pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig na gumawa ng biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!